Sa pagpapatuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng NAPSI at ng mga departamento at sangay ng gobyerno laban sa kahirapan, alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa ng CICC para protektahan po ang mga bata laban sa online sexual abuse and exploitation o OSAEC. Tutukan pa rin po natin yung convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pamayanan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission, Aksyon Laban sa Kahirapan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Attorney Aboy Paraiso, Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, upang talakayin po kung paano mapoprotektahan ng mga bata online. Good morning po, Attorney Paraiso. Good morning po. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin sa inyong programa. Good morning, Attorney. Diane Kirer po ito. Alright, Attorney, isa sa 14 na batayang sektor ang kabataan. Nanatiling vulnerable po ang sektor na ito, lalo na sa paglaganap ng online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC at child sexual abuse or exploitation materials o yung CSAM. Sa tala po ng CICC, gaano po kalaganap po ang issue na ito at ano-ano po ang mga programa at hakbang ang ginagawa po ng CICC para masolusyonan po ang mga ito, sir? Base sa datos, no, marami-rami pa rin kasi tayo ang isa sa mga markets for especially for online sexual abuse of children. Patuloy po tayong minamanmanan yung mga kaso na to. Pero ang maganda dito na nabawasan significantly yung mga kaso to. At tumaas din yung ratings natin according to sa iyakat natin, no, yung interagency task force natin. For child exploitation and trafficking. So apart from being a member of IACAT, tayo po patuloy yung pakikipagtulungan natin with other government agencies, especially ito, ang CWC or yung Center for the Welfare of Children, at iba under the DSWD, at saka yung mga law enforcement agencies natin para pagtingin yung kampanya natin against these kinds of exploitation and abuse of children. Alright, well ngayong Nobyembre po, ipinagdiriwang po ang National Children's Month na may temang OSAEC, CSAM, Wakasan, Kaligtasan at Karapatan ng Bata Ipaglaban. Now, Attorney, ano kayo maaring mga gawin ng mga magulang, even also guardians, at maging ng mga kabataan upang maging mapagmatsyag laban po sa OSAEC at CSAM, sir? Well, yung parati naman natin sasabi, Ma'am Del, no, kailangan magbayan natin at gabayan natin yung mga anak natin, especially when they go online. Akala natin, they're innocently browsing or nanonood lang sila. Pero hindi natin nababantayan yung content kasi especially with the peculiarity ng mga online na materials, hindi katulad ng TV na pwedeng napapakinggan natin kasi medyo malakas. Ito, pag yung mga devices natin or mga devices na ginagamit, pwedeng magtago yung mga anak natin. So, kailangan very vigilant tayo. Tapos, instead na pagalita siguro yung mga anak natin, ina-advocate natin na sila mismo kumausap sa mga anak nila about yung mga online safeties, tsaka paano yung tamang paggamit ng internet. Alright, in increasing that awareness, Attorney Paraiso, do you also conduct like workshops at saka is also seminars, not only for mga guardians and parents, kahit po yung mga kabataan, paano po natin sila nakakapacitate para maprotektahan din po nila ang kanilang mga sarili? Naku, we rely on other partner agencies dyan, no? Pagdating sa usapin ng training, especially hindi naman yan yung specialties ng CICC. Pero ang ginagawa ho natin, kinakapacitate naman natin yung mga partner agencies natin when it comes to yung mga peculiarities ng ICT at ng internet. Well, kamakailan naman po ay nakipag-ugnayan po kayo sa Council of the Welfare of Children para sa Makabata Helpline 1383. Ano po ito at anong klaseng suporta po ang inyong binibigay para sa mga survivor ng mga kaso po ng OSAEC at CSAM, sir? Yan, kahapon lang magkausap kami ni Yusika Jello Tapales, no? Talagang maigting ang pinaplano namin na partnership. This would culminate in a memorandum of agreement. Ang classic example niyan, kahapon lumapit sa amin yung isang advocacy group ng mga batang may mga special needs.
Kasi yung may mga napapansin sila, yung mga online bullying. So, yan yung, I think yan yung panibagong frontier. Hindi na kasi parang ang titingnan lang natin yung talagang child abuse, sexual exploitation, human trafficking. Pero malaking usapin din pagdating sa kabataan, itong mga bullying na silently nakakalusot sa atin. So I think dito kami magko-concentrate na CWC. Now, Attorney Paraiso, patungkol naman po dun sa mga materials na available online, kung saan ang mga nandito po sa mga material na ito ay mga kabataan. Paano po ito na ginagawa ng paraan ng CICC so that we should put a stop on these materials na hindi pa kumalat at ma-access po ng iba? Well, unang-una ho, we established a threat monitoring center para ma-monitor. Especially ho, again, member kami ng IACAT, so minomonitor natin itong mga OSIC-SIM cases na to. Tapos, ang ginagawa ko ng CICC, if it's a social media platform, we call it to we call their attention para i-take down to, kasi these are clear violations of their own community standards. At pag website naman ito, nakikita naman natin, aktibo rin kami sa pagpapatake down sa pagpablock ng mga websites na to. Alright, siguro po may mga isinagawa ng investigation about this. Meron na po ba tayong mga nasampulan po ng mga, siguro po nagpapakalat po nito para po mabigyan ng hustisya ito po mga nagiging biktima po ng ganito, sir? Well, nakikita naman natin, especially pag nagkahihiring tayo sa mga committee levels sa ating mga mambabatas. Marami na tayong natulungan na mga kabataan, especially ang participation natin is keeping the internet safe. At because of yung mga activities din natin, pag nakikita natin na bago natin ipatake down, nagpapa-data preservation tayo. Tapos pinapasa natin sa law enforcement agencies. In fact, mga ilan-ilan na naglalagi na sexual predators dito sa ating bansa ang nahuli natin at pinadeport sa kanilang mga bansa. Now, I also remember, Attorney Paraiso, meron na rin nag-guest dito po sa Aksyon Laban sa Kahirapan. Itong tungkol naman dun sa mga online baby selling. At ito po ay nangyayari doon po sa ilang mga Facebook group. Ano po ang pwedeng gawin po ng CICC dito para hindi na po magtuloy-tuloy po yung ganito pong mga sitwasyon, sir? Una-una ho, pwede nating, wala tayong visibility dyan pagdating sa mga groups. Nag-rely talaga doon sa mga reports at sumbong sa atin. It's not something that's very open. Pero pag may mga ganyan naman, ang capabilities natin include data gathering doon sa mga group chats na yan at saka pagpapadelete ng mga group chats na yan, whether they're on Messenger or yung ibang mga over-the-top services natin. Now, you mentioned kanina yung tungkol sa IACAT at dito po nakikita natin yung convergence. Gaano po kahalaga itong pagtutulong-tulungan ng iba't ibang mga agency at ang iba pong mga stakeholders para po mabigyan po natin ng solusyon ito pong OSAIC at CSAIM, sir? Well, it's very important kasi naniniwala ho tayo, especially ngayon sa panahon na to, na hindi kakayanin ng iisang ahensya. It would take, actually, hindi nga ho full of government approach, but full of mission approach para dito. We rely also on the private sector at saka yung mga partners natin, lalong-lalo na sa mga kababayan natin para because of yung mga challenges natin with regards to monitoring and detection, na sila mismo magsumbong sa atin. Alright, well ngayon po ay National Children's Month at malaki rin po ang papel ng CICC para po ma-address itong mga issue ng OSAIC at CSAIM. Ano na lamang po ang inyong pong mensahe sa ating pong mga kababayan, especially sa mga guardians, parents, and also children po, sir? Tayo naman sa CICC, lalong nandito lang para sa ating mga kababayan. We are here to keep the internet safe from any forms of online harms, maging ang banta ng mga child bullying. So tayo nakikita dito sa National Children's Month. At makakaasa ho kayo na lahat ng pwede natin gagawin ho natin. At kung sakasakali ho, may mga kaso kayong gustong isangguni sa amin at ipagbigay alam nyo lang ho sa amin sa hotline 1326 para sama-sama ho natin wakasan yung mga pang-aabuso at pag-e-exploit sa ating mga kabataan.
Well, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Renato Paraiso, Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa pagsama po sa amin dito po sa ating programa. At sa ating po mga thank you po, thank you sir. At sa ating po mga tagapanood, subaybayan po ninyo ang aksyon laban sa kahirapan dito po sa Rise and Shine Pilipinas tuwing Martes, Huwebes at maging tuwing Biyernes.